maitatanggi na sobrang mahal ko pa din siya hanggang ngayon. Siya ang unang bumitaw sa aming halikan. Pinagmasdan niya ako at mabilis pinahid ang mga luha ko sa pisngi ng kanyang daliri. "You're not leaving me, right?" Malambing niyang tanong. Tumango ako. Bahala na. Magta-text na lang ako mamaya kay nanay at kay Cecilia. Di akong alam na Cecilia ang bagay na ito at baka nga alam din niyang hindi ako makakauwi. Magtutuos talaga kami ng pinsan ko na yun. Pinagmasdan ako ni Yuan. May ngiti at bahid ng kalungkutan sa kanyang mata. Ngumiti din ako, tinalikan ko ulit siya. Naupo ako sa kanyang mga hita, paharap sa kanya. Hinapit din niya ako at naglalabanan na kami ng halik. Tila naging isang paligsahan. "Santissima!" Bigla kaming natigil nang marinig namin si Manang. Tila natulala sa bungad ng living room. May bitbit siyang pitsil. Mabilis akong humiwalay kay Yuan at naupo ng maayos sa couch. Namulang pisngi ko at nakaramdam ako ng hiya. Tumawa si Yuan at niyakap ako. "Magmerienda na muna kayo." Wika ni Manang bago bumalik ulit sa kusina. Hindi na tumuloy sa pagdala dapat ng may inom sana namin. "Magkita na lang ulit tayo bukas." Wika ko kay Yuan. Tumigil siya sa pagsubo at tumingin sa akin. "Sabi mo hindi ka aalis." Sagot niya habang nakasimangot. Ang cute niya pala kapag ganito siya. Ngumiti ako at pinisil siya sa ilong. Pero mas lalo lang itong sumimangot. Tumawa ako at mabilis siyang ninakawan ng halik. "Magkita tayo bukas ulit." Sagot ko sa kanya pero mukhang mahirap siyang kumbinsihin. Nakikita ko tuloy sa kanyang anak ko kapag ganyan na nagtatampo. Bumuntong hininga ako at tumango. "Sige na, I'll stay here the whole night. Happy?" Tumango siya at ngumiti pero mukhang hindi kontento sa sagot ko. "Ay Yuan, kung pwede lang na forever hindi na ako aalis. Magsasama tayo ng mga anak natin." "Mga anak?" "I am with your daddy. Pero hindi ko man lang masabi sa kanya tungkol sa inyo." "What are you thinking?" Tanong ni Yuan. "Nothing much." Sagot ko. "Iniisip mo ba kung anong gagawin natin magdamag?" Pilyo niyang ngiti. Natawa ako pero tiningnan ko siya at binigyan din ng mapang-akit na titig. Bumulong siya ng ilang mura. Hinawakan niya ang kanyang kutsara at mabilis na kumain. "Bilisan mo din." Wika niya sa akin. Natawa tuloy ako ng malakas. "Dahan-dahan." Paalala ko. "We can't waste time, baby." Wika niya. Uminom siya ng tubig at kinuha ang plato ko. Akala ko'y kakainin niya ang pagkain ko pero akman niya ako susubuan. "Hindi na ako bata." Wika ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin at kita ko kung gaano siya naiinip. Unti-unti kong hinubad ang damit ko at umapak na sa ilalim ng shower. Agad ako nag-shampoo. Biglang bumukas ang pintuan ng banyo kaya naman nagulat pa ako at bahagyang napatili. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ko sa kanya. Mabilis siya nagubad ng damit at hindi na nag-abala pang sagutin ako. Lumapit siya sa akin at kinuha ang sabon. At doon nga sa loob ng banyo ay pinagsaluhan namin ng isang mainit na tagpo. Nangina ako at yumakap sa kanya nang matapos. Binuksan niya ang shower at naligo kami. Siya na nagsabon sa akin at nagpatuyo sa aking katawan. Alagang-alaga niya ako. These are the things I wish him to show me years back. "Why?" Tanong niya sa akin. Nakangiti ako habang sinusuot niya sa akin ang roba. Umiling ako. "I am just happy." Sagot ko. Ngumiti din siya at pinatakan ako ng halik sa noo. Napapikit ako. Bakit ibang pakiramdam ko ngayon? Binuhat niya ako at dinala sa kama. Nilapag niya ako at kumuha siya ng damit sa walk-in closet. Tinitingnan ko ang bawat kilos niya. Napakagat ako sa labi at napahawak sa dibdib ko. Malakas ang tibok ng puso ko at parang masakit. May masaya pala na masakit sa puso. Sinuotan niya ako ng t-shirt niya. "Yun na yun?" Tanong ko sa kanya na ikinakunot ng noo niya. "What do you mean?" Tanong niya. "I thought we're gonna make love all night." "You're a pervert, baby." Wika niya. Natawa naman ako. "You thought me." Sagot ko. Tumawa din siya. Inabot ko ang kamay niya at pinagsalikop ko ang mga daliri namin, saka ko inangat at pinagmasdan. Tiningnan niya ako ng seryoso. "If this was our last night together, what would you like to tell me?" Tanong ko't nagsimula na ako maging emosyonal. "Tonight,
I wanted to tell him how much I love him, and I want this night to be a memorable one. What kind of question is that? Just wanna ask. I want to hear your thoughts. Sagot ko. Tinignan ko siya at nakita ko seryoso siya. I'll tell it to you tomorrow. Sagot niya. Wala talagang kwentang kausap ito. The ever serious Yuan. Won't you ask me the same thing? Tanong ko sa kanya. Well, what do you want to say? You know, when I started to grow up, I've always dreamed of a Prince Charming. Kwento ko sa kanya. Natawa siya kaya naman iningusan ko siya. When I went to college, I am a fan of romance and love. Sinabi ko sa sarili ko na, someday, I will make sure that I will be a perfect girl for that perfect guy. Patuloy ko. Napakaseryoso na mukha ni Yuan. But after college, I still haven't found Mr. Perfect. Tumikim si Yuan. Kaya naman nangiti ako sa kanya. Not until the first day of my first job. The first time I laid my eyes on Mr. Sungit Boss, I thought to myself that he is the one. Tumawa pa ako ng bahagya pero naluluha na ako. Tumikim ako at pinunasan ang nangingilid kong luha. He was so perfect, but I am just nobody. Not even perfect to fit in his world. Shh. Alon niya sa akin at agad akong niyakap. Napahikbi ako at sunod-sunod ang mga luha na umagos sa aking pisngi. From that day, I always feel so inspired to get to work. You're my inspiration and motivation. Pinunasan niya ang mga luha ko sa pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Umaasa ako na sana mapansin mo din ako. Pero kung hindi man ay ayos lang. Kahit sa nakikita lang kita sa trabaho, masaya na ako. Mataman niya akong tinitigan at napakalambing ng uri ng mga tingin niya sa akin. Alam mo ba, na noong hinalikan mo ako the first time, masaya ako kahit alam kong hindi mo sinasadya dahil lasing ka lang. But still, hindi din may kakaila na ang mga labing pinapangarap ko ay natikman ko din sa wakas. At napaka-wild pa ng halik. Wika ko't natawa. Ngumisi siya sa akin at nailing. Kahit na ginagamit mo lang ako, kahit nakatawid ko lang ang gusto mo, okay lang sa akin. Dahil ang mga panahon na nagsasalo tayo sa init, ang siyang nagpapasaya sa akin. I can be with you that close. Super close pa nga eh. Biro ko pero napakaseryoso niya. Tila napapaisip din sa mga sinasabi ko. Minahal kita, Yuan. Oo, umasa ako na mahalin mo din ako pero alam ko malabong mangyari ang bagay na yun. Lalo na kapag ganyan na nagbabago agad ang mood mo noon. I'm always happy. But I always got this question in my head asking me, till when? Naluha ulit ako. Nanginginig ang labi ko. Tahimik si Yuan at malakas ang paghinga na ginagawa niya. Tila naapektuhan sa mga sinasabi ko. Not until Maylin came back. At the party, sinabi sa akin ng mga kaibigan mo na layuan na kita. That I should be with a man who truly loves me. That night also, I made a decision to forget about my feelings. Since I know that Maylin is back in your life, I have cried all night. Pero dahil boss kita, inisip ko kung paano nga ba kita malilimutan kung araw-araw kitang nakikita. At your birthday party, na-realize ko na hindi nga talaga ako nababagay sa mundo mo. Ano naman ang panama ng macrame at nagawa ko sa mamahalin na regalo sa iyo ni Maylin? Stop it, Angel. Saway sa akin ni Yuan. Please, let me speak. I've been wanting to tell this to you for too long. Wika ko. Kaya ka ba umalis? Tanong niya. Umiling ako. Kinausap ako noon ng daddy mo. Gusto niya ako i-transfer sa ibang branch para makaiwas na ako sa iyo but I told him that I am leaving the company for good. Why did you submit your resignation letter? Tanong niya. Nakapagpaalam naman ako sa papa mo noon. Ayos na yun. Sagot ko. May nangyari din sa family the following day kaya kinailangan naming umalis. Saan kayo pumunta?
Huwag mo nang alamin. Sagot ko. Sinamaan niya ako ng tingin. Kahit ibang nasa isip mo habang nagsasex tayo. Alam mo ba na hindi ko magawang magalit sa'yo? Taningnan niya ako ng seryoso. It's not what you think, Angelica. It's in the past. Okay lang yun. Sagot ko. Paanong okay kung nasaktan ka dahil doon? Hinalikan ko siya nang makitang napakaseryoso ng kanyang muka. Hindi siya tumugon sa mga halik ko. Nalayo ko ng bahagya ang mukha ko at pinagmasdan siya. Hinaplos ko din ang kanyang pisngi. I really love this man. Wika ko at ngumiti. Sinunggaban ko ulit siya ng halik and this time, agad siyang gumanti. Marubdob ang aming halikan at mabilis akong pumatungo sa kanya. At ng mga oras na iyon, ay muli kong ipinaramdam sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Makailang ulit namin pinagsaluhan ang pag-iisa ng aming katawan. Ilang beses ko pang sinulyapan si Juan na mahimbing ang tulog bago ako dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng kanyang kwarto. Bumuntong hininga ako at napahawak sa akin dibdib. Masakit pero kailangan ko na mag-move on sa buhay ko. May sarili na siyang buhay. Madami din akong katanungan na gusto sanang masagot pero alam ko na hindi na dapat. Digging deep will only hurt myself more. Naglakad akong pababa ng hagdan at nakita ko si Manang sa living room na nagpupunas ng mga muebles. Good morning po. Bati ko sa kanya. Agad siyang tumigil sa kanyang ginagawa at tiningnan ako nang may ngiti sa labi. Nagugutom na ba kayo, Iya? Ipaghahanda ko kayo ng almusal. Wika niya. Hindi po, Manang. Tulog pa po si Juan. Wika ko. Nakita ko nag-alangan ang kanyang muka. Uuwi na po ako. Paalam ko pero agad niya akong hinawakan sa braso. Nilangon ko siya at umiling siya sa akin. Gigisingin ko muna si Juan. Wika niya sa akin. Hindi na po. Hayaan na po natin magpahinga. Sagot ko naman. Ako mang may sasabihin pa sana si Manang nang magbukas ang pinto. Napalingon kami at mukha ni Maylene na galit ang bumungad sa amin. Mabilis at malalaki ang hakbang na ginawa niya palapit sa akin. May umbok ng kanyang tiyan na kung hindi ako nagkakamali nasa 4 na buwan na siyang buntis. Medyo nagbago na din ang kanyang mukha. So ano to? Naglalaro kayo ng bahay-bahayan ng asawa ko? Tanong niya sa akin. I was stunned and my heartbeats become irrational. Bigla akong kinabahan at nakaramdam ng takot at guilt. Tinignan ko siya at kitang-kita kong galit niya. Nalilisik ang kanyang mata na nakatingin sa akin na kulang na lang ibalatan niya ako ng buhay. Maylene, tawag sa kanya ni Manang. Nagyuko ako dahil alam ko na mali ako. I should be humble dahil alam kong nagkamali ako. Pumatol ako sa lalaking may asawa pero hindi ko naman gagawin pang matagalan. It was just one night. Pero nahuli pa kami ni Maylene. Umalis ka na dati, di ba? At ngayon bakit bumalik? Tanong niya sa akin. There's disgust in her face. Gaya ng mga nasa pelikula kapag nahuhuli ng legal na asawa ang kabit. That realization makes me feel more cheaper. Dati mababa na ako dahil sa relasyon namin ni Juan. Pero ngayon pakiramdam ko ay mas wala na akong kwenta. I feel sorry for Maylene pero hindi ko alam kung bakit hindi sincere ang aking nararamdaman. I know na ginusto ko talaga ang nangyari sa amin ni Juan dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanya. Masaya na kami. At hindi ko maintindihan kung bakit ka pa sumulpot at planong manira ng pamilya. Wika niya. Hindi ko alam kung ano naging relasyon niyo noon ni Juan. But I know that it's not that romantic. Isa ka lang para usan. Her words are like words striking my whole being. Napaluha ako sa sinabi niya. At ang pagluha ko'y tila naging kasiyahan niya. Narinig ko siyang tumawa. Magkakaanak na kami. Huwag mong agawan ng amang anak namin. Tinignan ko siya. Sa sinabi niya naisip ko mga anak ko. Gusto ko din sana ipaglaban si Juan para sa karapatan ng mga anak ko dahil may anak din kami at ako ang nauna. Pero wala pa din kaming karapatan na mag-iina dahil may pamilya na ang ama nila. Pinalis ko ang mga luha ko at sinimula na maglakad palabas ng bahay. Don't ever show your face again. Mabait pa ako. The next time, may mangyayari na sa'yong masama. Wika niya sa akin. Mabilis ako naglakad palabas ng gate. Sakto din na may gwardiya na nagpapatrolya gamit ang mobile kaya nakasuyo na ako na ihatid ako sa hanggang sa gate. Agad ako nakasakay ng taxi pa uwi.
Sinikap kong huwag maiyak sa harap ni nanay nang dumating ako pero hindi ko pa din napigil ang maging emosyonal. Niyakap ko siya na mahigpit. May pagtataka man ay gumanti din siya ng yakap. Humagulhol ako. Mabuti na lang at tulog pa mga anak ko kaya hindi nila makikita kung gaano kahina ang mommy nila. Mabilis din dumalo sa Cecilia at tita sa amin. Pinapatahan ako, tinatanong anong nangyari. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin anong nangyari at kung saan ako magsisimula. Akala ko masakit na noong umalis ako ng Manila pero mas may isasakit pa pala. Pakiramdam ko'y doble pa ang sakit lalo na at may mga bata na involved. Nakaramdam ako ng inggit. Pinangarap ko ang buo na pamilya para sa mga anak ko pero ang ama nila ay kasal naman na. May asawa na at magkakaanak na din. Naging tahimik ako hanggang sa tanghali. Nagmukmuk ako sa kwarto ko. Si nanay ay inilabas muna ang mga bata kasama si Tita Celia at si Cecilia naman ay may mga idineliver na mga macromats. Hindi pa kami nagkakausap na Cecilia. Hindi ko pa siya natanong pero humingi siya sa akin ng tawad kaninang nagpaalam siya sa akin na aalis siya. Ayos na din sigurong ginawa niya. Mukhang tinulungan lang niya si Yuan para magkausap kami pero hindi naman niya sinabi ang sekreto ko. Dahil malamang kapag nalaman ni Yuan na may anak na kami ay magagalit siya sa akin sa paglilihim ko. Oo, noong una, nagduda ako na baka hindi niya tanggapin ang mahalin ng mga anak namin. Pero ang ilang oras na pagsasama namin ay mas nakilala ko ang malambot na side niya. Alas 3 na magising ako sa pagkalam ng sikmura ko. Pumangon ako at pumunta ng kusina. Tahimik ang bahay. Naawa tuloy ako sa mga anak ko na hindi ko naasikaso kahapon dahil kasama ko ang ama nila. At ngayon naman ay hindi ko na naman nakasama dahil sa sobrang lungkot na nararamdaman ko. Wala akong ganang kumain kaya konting subo lang ang ginawa ko. Nang matapos kong hugasan ng mga plato ay narinig ko ang pagbukas ng pinto namin. Mabilis ako naglakad para salubungin ang mga anak ko. Dinig ko ang matinis na boses nila habang tinatawag ako. Mommy! Sigaw ng mga anak ko. Mabilis ko silang dinaluhan at agad niyakap. Ang saya ng mga mukha nila. Tila nag-enjoy sila sa pagpasyal sa mall. Where's Lola? Tanong ko sa kanila. Dahil hindi pa pumapasok si nanay kaya naman tumayo na ako at titingnan sila sa labas. Malamang ina-grocery sila ng mga stocks namin. Nasa bungad na ako ng pinto na makita ko si nanay sa gilid ng kalsada habang inaayos ang mga pinamili nila. Mukhang nag-grab na lang sila pa uwi. Naglakad na din ako para tulungan sila pero napako ako sa kinatatayuan ko nang matingnan mabuti ang sasakyan. Napahinto ako at mabilis tumalikod at papasok na din sana sa loob ng bahay pero tinawag ako ni nanay. Angelica! Tawag niya sa akin. Hindi pa ako agad lumingon pero tinawag ulit ako ni nanay. Dahan-dahan kong pinihit ang katawan ko paharap kila nanay. Nakita ko ang paglabas ni Yuan sa sasakyan niya. Pasok po muna kayo sa loob ng munti namin bahay, sir. Ayan ni nanay sa kanya. Madilim ang mukha ni Yuan habang nakatingin sa akin. Naglakad na ito habang nakasulod kila nanay na naglakad ng palapit sa akin. Nang nasa pinto na si nanay, ay nilingon nila ulit si Yuan. Tahimik si Yuan. Ngumingiti ito kapag tinitingnan ni nanay pero kapag sa akin ay madilim ang kanyang mukha. Bigla tuloy ako nakaramdam ng kaba. You have a lot of explaining to do. Wika niya sa akin. Madiin ang pagkakabigkas niya sa bawat salita na binitawan niya. Napalunok ako at mabilis na din pumasok sa bahay. Naglalaro ang kambal sa sala nang pumasok ako. Ang laki ng ngiti nila nang makita si Yuan at tinawag na tito. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Yuan at binalingan ako ng tingin gamit ang matalas na mata. Nag-iwas ako ng tingin at sumunod sa kusina kina nanay. Bakit po kayo hinatid no, nanay? Tanong ko. Nawala si Alexa kanina sa mall, anak. Wika ni nanay na ikinakaba ko. Mabuti na lang at nahanap namin siya at si Sir ang nakakita sa kanya. Ang mga bata natuwa agad sa kanya. Mabuti at mukhang mahilig naman sa bata. Siya na din na nagpresenta na magatid sa amin. Mabuti nga't sinabi ko ang address natin. Alam niya na agad. Wika ni nanay na tuwan-tuwa. Napapikit ako. Ang gwapo, Angelica. Wika ni Tita Celia na akala may teenager. Natuwa naman ako pero hindi maalis ang kaba ko sa dibdib. May sasabihin po ako. Wika ko. Ano, anak? Dalhin mo na nga muna ang merienda para kay sir. Utos ni nanay.
Kinuha ko ang tray at kahit nanginginig ang kamay ko sa kaba ay dahan-dahan akong pumunta sa salas kung saan masayang naglalaro ang mag-aama. Dahan-dahan kong nilapag ang tray sa maliit na mesa sa tapat ni Yuan. Nakita ko ang mariin na titig niya sa akin. Magmerienda ka muna. Wika ko. Tinignan lang niya ako. They are mine. Wika niya habang tinitingnan ng kambal. Tumango ako at kitang-kita ko ang galit sa kanyang muka. Magsasalita pa ulit sana siya nang tawagin siya ni Alexis. Pinapaassemble ang ginulo na Rubik's. Umupo ako sa kabilang upuan. Nilapitan ako ni Alexa at pinapalitan ang damit ng Barbie doll niya. Napapansin ko ang pagsulyap ni Yuan sa akin. Hindi ko kayang salubungin ang mga seryoso niyang titig kaya naman hindi ko na siya sinulyapan pa. Hello mga cuties. Bati ni Cecilia pagpasok niya sa pinto. Pero na makita si Yuan ay nanlaki ang kanyang mata sabay baling ng tingin sa akin. Oh anak, mukhang starstruck ka na sa kagupuhan ni Sir John. Wika ni nanay kay Cecilia. Doon lang nakahuma si Cecilia. Siguro inapagtanto na wala pang alam ang mga kasama namin sa bahay kung sino si Yuan. Ate, may ibibigay pala ako sa'yo. Nasa kwarto. Wika na Cecilia. Tumayo naman ako. Agad at nakita kong tiningnan ako ni Yuan. Saglit lang. Paalam ko sa kanya. Ate, hinahanap ka ba niya kaya napadpad dito? Tanong na Cecilia. Halos nagbubulungan lang kami dito sa kwarto. Nawala daw sa mall si Alexa at siya nakakita sa bata. Mukhang tadhana na ang gumagawa kasi nagpresenta na ihatid sila dito. Siguro nagkaroon na siya ng kutob nang malaman ng address ng mga bata tapos nakita pa ako dito. Sagot ko. Nagkamot siya ng ulo. Mariin ko siyang tiningnan at bahagyang tinaasan ng kilay. Ate, ano kasi? Nag-aalangan niyang wika. Anong sinabi niya sa'yo? Umiling siya. Sabi niya lang ano. Sabi niya, gusto ko niyang makita. Tama, yun nga. Sagot niya. Diba, mahal mo siya? Kaya pumayag na ako. Sabi ko, may macrame business ka. At sabi ko umorder siya para pumunta ka dito. Hindi ko sinabi na sa Cagayan ka nandoon. Sabi ko din, may umuupa na dito. Paliwanag niya. Bumuntong hininga ko. Kahit naman anong gawin ko, tadhana na ang gumawa kahit pigilan ko na huwag magkita ang mag-aama. Lumabas kami ni Cecilia ng kwarto at nakita ko ang kambal na nakakandong sa kanilang ama. Inaawat pa sila ni nanay dahil nakakahiya daw sa bisita. Tumingin sa akin si Yuan nang makalapit ako sa kanila. Tumabi ako kay Tita Celia. Hindi pa umuwi. Nawili yata sa mga bata. Bulong ni Tita. Umiling lang naman ako. Dito ka na maghapunan, sir. Aya sa kanya ni nanay. Tumingin siya sa akin. Alis na din po ako at isasama ko ang kambal. Dire-diretso niyang sagot kay nanay habang mariin na nakatingin sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya at tinignan ko siya nang may pagprotesta. You can't do that. Wika ko. Mahina ngunit mariin ang pagkakabigkas ko. Tanasan niya ako ng kilay. Nakatingin ngayon ang dalawang matanda sa amin. Mabilis tumayo si Celia at kinuha ang dalawang bata. Okay, let's go to my room. I have chocolates there. Aya sa mga bata. Nang marinig ko ang pagsarado ng pinto ng silid ay saka ko ibinalik ang tingin kay Yuan. You can't do that. Wika ko sa kanya. Why not? I'm their father. Sagot niya na nagpasinghap sa dalawang matanda. Teka, anong sinabi niya? Angelica? Tama bang narinig ko? Tanong ni nanay nang makahuma sila. Opo. Siya po ang daddy ng kambal. Nautal kong sagot. Seryoso si Yuan habang nakatingin sa akin. Akalain mo, tadhana na ang gumawa ng paraan. Singit ni tita ng ilang minuto kaming tahimik. Wala kang ang pinakilala na nobyo noon. Wika ulit ni nanay. Tila hindi makapaniwala. Hindi ko din kasi noon sinabi ang tungkol sa ama ng mga kambal kahit galit na galit na sa tatay sa pagtatanong sa akin. Pero grabe naman, paano ko mabubuntis na ako lang? Tama naman si nanay. Wala akong pinakilala na nobyo. Paano ko ipakikilala hindi ko naman nobyo. Siya po ang boss ko noon ay. Wika ko. Napapikit pa ako dahil sa hiya sa dalawang matanda. Iisipin na nila ngayon na naging isang kaladkarin akong babae. Natahimik din sa nanay. Marahas siyang bumuntong hininga.
Anong plano mo sa mga apo ko? Kukunin mo sa anak ko? Tanong ni nanay na may diin. Seryoso itong nakatingin ngayon kay Yuan. Bumuntong hininga siya at tinanggal ang pagkakahalukip-kip ng mga kamay. Isasama ko po mag-ina ko, Nay. Magalang niyang paalam kay nanay. Sinamaan ko siya ng tingin. Anong gusto niya mangyari? Na dalawa ang pamilya niya? Hindi yata ako makapapayag na kalakhan ng mga bata ang magulong buhay dahil sa may nauna ng pamilya ang ama nila. Alam ko po, nang di naging maayos ang relasyon namin ni Angelica noon. At pasensya na din po kayo kung hindi man lang ako nakaakyat noon ng ligaw sa kanya dito sa bahay niyo. Wika niya at bahagyang sumulyap sa akin. Nailing ako kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Hindi ako makapapayag sa gusto niya mangyari. Pero paano ko siya lalabanan kung wala din naman akong kakayahan? Madami siyang pera at may impluwensya siya. Kayang-kaya niyang paikutin sa mga kamay niya ang batas, kahit pa nasa batas na sa nanay ang kustodiya ng mga bata below 7 years old. Malamang ipaglalaban niya na mas may kakayanan siya pagdating sa pinansyal upang mapalaki ang mga bata. Kung ganoon, pakakasalan mo ang pamangkin ko? Tanong ni tita. Tita, saway ko sa kanya. Ninitian niya ako. Opo. Mabilis na sagot ni Yuan. Sinamaan ko siya ng tingin. Paano ko pakakasalan kung kasal na siya kay Maylin? Kung ganoon ay tatawagan ko ang asawa ko para lumuwas at nang makausap mo din. Malaki ang tampo at sama ng loob ng ama ni Angelica dahil nagbuntis siya at walang maiharap na ama nang dinadala niya. Wika ni nanay. Tumayo na ito at nagpunta sa kusina at doon tinawagan si tatay. Si tita naman ay mabilis din sumunod kay nanay. Kami na lang ni Juan ang naiwan. Tahimik siya at nananansya ang tingin niya sa akin. Nagiwas ako ng tingin at pinahid ang luha na pumapatak. Hindi ka pa din nagbago. You are good in controlling people. Wika ko sa kanya. Tahimik siya ngunit binigyan niya ako ng mapaghamon na tingin. Ito talaga ang kinatatakutan ko mangyari. Ang malaman niya at kunin niya ang mga bata. Anong buhay ang gusto mo ipamulat sa mga bata? Na dalawa ang pamilya mo? Mahina ngunit madiin ko sinabi. Bumuntong hininga siya at umiling. Isasama ko ang mga bata kung ayaw mong sumama. Ayos lang. Yan ang tanging sagot niya sa sinabi ko. Kumuyom ang kamao ko at marahas na tumayo. Pumasok ako sa silid at sinimulang kumuha ng mga damit ng mga bata. Kunin mo na lahat ng gamit niyo. Wika niya mula sa hamba ng pinto. Umirap ako at nagpatuloy lang sa pag-aayos ng gamit. Madami pa tayong pag-uusapan, Angelica. Oo. Madami nga talaga tayong pag-uusapan. Sagot ko naman. Sunod ko din kinuha ang mga damit ko. 2 pares lang ng damit ang kinuha ko kaya naman bumuntong hininga siya ng malakas. Okay lang kung hindi mo kunin ang mga damit mo. Madami ka naman damit sa bahay natin. Wika niya. Bahay natin? Talagang plano niya maglaro ng bahay-bahayan? Ilang araw lang kami doon. Uuwi kami sa Cagayan. Sagot ko. You're not living with my kids. Sagot niya kaya naman binagsak ko sa kama ang mga gamit na kinuha ko. Tinignan ko siya ng matalas. Ano bang plano mo sa amin ha? Halos pasigaw kong tanong. Sasagot na sana siya nang sumilip ang mga bata sa pinto. Mabilis nilang hinawakan ng kamay ni Yuan at hinila papasok ng kwarto. Hindi mo pa ba sasabihin sa kanila? Tanong ni Yuan. Naiinip na at naiinis dahil tinatawag siyang tito ng mga bata. Umupo ako sa kama at tinawag ang mga bata. Pinaupo ko sila sa mga hita ko. Baby, he is not tito. He is your daddy. Wika ko sa mga bata. Tahimik lang sila at hindi nagsasalita. Marahil ay sobrang liit pa nila para isipin kung ano ba ang sinasabi ko. At hindi din naman sila lumaki na may tinatawag na daddy. Mommy, lolo, lola. Yun lang ang mga nakalakhan nila. Daddy. Ulit ko sa marahan na tono. Ngumiti sa Alexa at nilingon si Yuan na ngayon ay nakaupo din sa tabi ko. Daddy! Masayang tawag sa kanya ni Alexa. Si Alexis ay tahimik lang. Mabilis na nagpakarga si Alexa sa daddy niya. Niyakap siya ni Yuan ng mahigpit. Larawan ng isang ama na nangungulila sa anak ang nakita ko. Bumaba din si Alexis at lumapit sa ama niya. Nakangiti si Yuan habang tinitingnan ang lalaking anak niya. Kinuha din niya ito at niyakap silang pareho.
Tahimik lamang ako at naluluha habang tinitingnan sila. Hindi ba yayakap si Mommy? Tanong ni Yuan. Umiling ako at yumakap din sa mag-aama. Ang corny mo. Wika ko sa kanya. Tumawa siya at dahan-dahang iniupo ang mga bata sa kanyang mga hita. Akala ko ba gusto mo ng romantic? Wika niya na ikinatawa ko. Nasaan ang romantic doon? Inapaka-corny mo. Wika ko. Ngumiti siya pero nagseryoso din agad ang muka. Sana. Wika niya at bumuntong hininga. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Usal ko at tiningnan siya. Tahimik ako habang nasa biyahe kami pauwi ng bahay ni Yuan. Siguro, kung ibang pagkakataon ay masaya ako. Pero ngayon ay nakakaramdam ako ng kaba. Naiisip ko kasi ang mga bata. Ayoko maipit sila sa alitan ng pamilya ng tatay nila. Sa nangyari kaninang umaga dahil kay Maylin, ay hindi malabong sumugod na naman ulit siya. Bumuntong hininga ako. Panay din ang sulyap sa akin ni Yuan. Inabot niyang kamay ko at pinagsalikop ang aming mga daliri. Aren't you happy? Tanong niya. I am happy for the kids. Sobrang saya ng mga mukha nila na nakilala na nila ang daddy nila. Sagot ko. Si Mommy hindi ba masaya? Malambing niyang tanong. Nginitaan ko siya pero alam kong hindi ito ngiting aabot hanggang mata. Bumuntong hininga siya. Nang makarating kami sa bahay niya ay naging masagla ulit ang kambal. Pagkababa, makikita ang pagkamangha sa kanilang mata sa nakikitang bahay. Wow! Puri nila. Nangiti lang ako at sumunod na din sa paglalakad papasok. Hawak ni Yuan sa kamay ang kanyang mga anak. Nilabas ko ang cellphone ko at kinuhanan sila ng picture. Napakagandang pagmasdan. Sa living room ay nagulat ako na makita ko ang parents ni Yuan. Manghang-mangha sila at natigilan na makita ang mga bata na akay ni Yuan papasok. Oh my God! Tili ni Ma'am. Bahagya pa